Tanong sa atin mga ka-DIY, kung paano daw gawin ang electric kettle. So tinry po natin, no. So gagawa tayo ngayon ng tutorial para gawin itong electric kettle. So hindi po siya umaandar mga ka-DIY, no. So testerin natin siya. So unang gagawin natin ay tetesterin natin sa mismong tester. So i-select natin siya dito mga ka-DIY. O kasi pasensya na kayo dahil napaka-ingay po dito sa amin, no. Yan, tetesterin natin kung ito po ay tutunog tulad po ng ganyan, ay pwede po siya. So pag nilagay mo ang tester at inon mo doon sa taas mga ka-DIY, so ayaw talaga, no. So titignan natin kung ano ang nangyari dito sa electric kettle na to para malaman natin, no. So ayaw siyang umandar. So kahit paikutin mo siya, ayaw umandar po ng electric kettle na to. Yan, ayaw pa rin mga ka-DIY. Pag tester po o sa pag-ayos po ng ating electric kettle, so yan, pasensya na kayo, gumagalaw yung ating camera. So unahin natin testerin po ang base niya, no. So ang base niya, titignan natin kung tama po, kung dito sa line 1 tsaka line 2 ay umaandar siya. So dito natin testerin sa line 1, tingnan natin kung tutunog itong ating tester mga DIY, no. Yon, tumunog mga ka-DIY, no. So yung kabila naman kung tutunog din. So tumunog siya mga ka-DIY. So wala pong problema dito sa cord, no. Dito sa mismong base niya, ang gagawin po natin dito naman, no. So i-on natin dito. Ito yung on niya mga ka-DIY, ito naman yung off niya. So yung parang 1 yun yung on. So yung mga ka-DIY, testerin natin yung base, no. So sa ganito mga ka-DIY, yung gitna po i-ground lang, no. So ang line 1 natin nasa labas, line 2 natin sa gitna. So pag tumunog po ito, means okay po siya. Okay. Nakikita nyo mga ka-DIY, no. Hindi po tumunog yung ating tester. So means may problema po dito sa ating electric kettle. So pag dinikit natin dito, aandar kasi nag-short siya. Pero pag dito sa mismong line 1, line 2 niya, hindi po siya umandar. So bubuksan natin to mga ka-DIY, no. So let's go, buksan natin ito. So yan mga ka-DIY, pag nagbukas po kayo, dahan-dahan lang po para hindi masira, no. Ito po ay pinagawa lang sa atin at kung hindi daw po magagawa ay itapon na lang. Pero nasasayangan ako dahil sayang naman po. Tayo po ay DIY kaya gagawin po natin itong electric kettle na to, no, mga ka-DIY. So ayan, buksan na natin, tago natin yung tornilyo yan sa gilid. So mga ka-DIY, kung nakikita nyo, wala pong nakikitang problema, no. So ang mangyayari po dito mga ka-DIY, kung ito po ay wala ng diskarte, yung dito sa mismong terminal nya ay ibabypass na po natin, no. Ibabypass natin dito, no. Lalagyan po natin ng wire dito, papasok doon, at yung connection po dito sa base o sa terminal nya ay hindi na po natin pagaganahin. Pero tingnan po natin kung pwede pa natin i-repairin. Kung hindi po natin ma-repair, talaga pong mababypass po siya. So testerin po natin yung ating supply dito, itong terminal na to, kung umaandar siya. Kung hindi po gagana, kunyari binypass natin tinester, dito natin testerin, tignan natin kung gumagana. So check po natin i-on dito, no. Ayan natin. So inon natin dito mga ka-DIY. So yan, testerin na natin dito. So yung isang terminal niya ay nandun. Tutunog po yan mga ka-DIY, no. Pag good po ito, kung dito tayo magbabypass. Ito naman tayo sa filament mismo. Kung may sira po yung filament, so naglolos siya mga ka-DIY. Tignan natin ulit yung filament po yan. Yung filament po maandar po, So tignan natin ulit, testerin natin. Yun yung filament nya. So another. So maandar po yung filament ng mga ka-DIY, no.
Yan, umaandar po siya. So pagkatapos pong na-tester yan, isure natin na okay siya. And then dito naman tayo mag-tester sa mismong terminal. Terminal din sa kabila. Yan, umaandar siya. So mga ka-DIY, pag naka-bypass siya ay umaandar. Pero pag dito ka mag-tester, hindi po siya umaandar, hindi tumutunog yung ating tester. So mga ka-DIY, dito natin iba-bypass, no? So ang gagawin lang natin ay baklasin ito. So baklasin natin. Pag baklas naman dito mga ka-DIY, no, dapat yan. Gagamit ka ng long nose. Yan. So pag gumamit ka ng long nose diyan, gumamit ka na rin ng gunting. Gamit tayo ng gunting dito. Yan. Gamit tayo ng gunting. Yan, putulin na rin natin. So babalatan na po natin ito, no, mga ka-DIY, no. Ayan, babalatan na natin ito. So ganito po ang gagawin natin pag yung ating mga kettle po ay talagang sira na po talaga yung kanyang automatic dito sa baba. So dalawa naman po ang automatic ng kettle na to, sa taas po at saka sa baba. So yan. And then bubutasan natin dito mga ka-DIY, no. So bago natin butasan ay kukunin muna natin yung cord na to para po magamit natin sa ating wire. Magamit natin yung wire para sa bypass, no. Ayan, magaling natin yung milyo. Yan. So yan mga ka-DIY, no. Yan. And then may nakikita po kayong terminal dyan. So tanggalin na rin po natin yan, no. Tingin na natin yan. Tapos ibalik natin dito, mamaya na natin ibalik. Gilid natin. Yan. Yan mga ka-DIY, nakuha na natin yung mismong wire. So kailangan din natin ng shrink, no? Heat shrink. So kailangan natin ito para hindi po masunog yung tape. Kasi pag tape ginamit mo, masusunog yan. So kailangan natin ng heat shrink. So dito natin bubutasan mga ka-DIY, no? So yan, lalagyan natin ito, no. So yan, nagalaw ko yung camera. So barinahan na natin. So yan mga ka-DIY, sakto na siguro yan, no. So tignan natin kung sasakto na. So yan. Yan, sakto na mga ka-DIY, no. So pag sakto na po yan mga ka-DIY, na ilabas mo ng ganyan, lagyan mo rin siya ng cable tie kahit dalawa. Para pag nahila ay hindi po mahila po yung wire, no. Kasi pag nahila yan, may tendency pong yung connection mo ay mapugsat, matanggal. So yan. Maliwanag masyado. Yan. So baka masagip natin yan. So yan, dadagdagan pa natin ng isa. Lalagyan pa natin ng isa para ng isa mga ka-DIY. Lalagyan pa natin ng isa. Pasensya na kayo kasi nasa tabi lang po ako ng daanan kaya medyo maingay. So balatan natin to, itong line 1, line 2 ng mga ka-DIY. Yun, so yan, ilain natin dyan mamaya, tapos i-connect na po natin yung positive. Pero bago natin i-connect, ilagay natin yung shrink, yung heat, yung para po kahit mainit ay hindi po masunog yung ating tape. Kung tape kasi gagamitin masusunog, pero yan hindi po masusunog. So i-connect na natin siya, join connection. Yan mga ka-DIY, no. So on pa natin yan mga ka-DIY, hihinangin pa natin para matibay-tibay. Yan mga ka-DIY, no. So kabila naman, lalagyan natin ng shrink. Yan, tapos kukonek din natin yung pag-bypass natin dito mula sa isang kanya automatic switch nya natanggal.
Yan mga ka-DIY, no? Yan. Tapos hihinangin po natin yan mga ka-DIY. I-sure nyo po na walang lumalabas na mga wire nya. So hinangin natin. Ayan, hinangin natin mga ka-DIY para masigurado po siya, no? Yun. Yan. Kahit yung kabila mga ka-DIY para matibay po siya, no? Para matibay po, para hindi po basta-basta mabunot o magkahiwalay. Yan. Ngayon, naikon na po natin, so ilalagay na natin yung kanyang takip, yung shrink. Yan, sure nyo po na matatakpan. Yan. Tapos, i-blower po natin yan. I-blower natin para hindi na siya makawala. Para dumikit po siya. Yun. Yan, nakikita nyo mga ka-DIY, no? So yan mga ka-DIY, tapos na, no? So na-bypass na natin. Yan, nakikita nyo, bypass na po, no? Na-bypass na yan. Pag na-bypass na po yan, check, under na po yan. So i-safe lang po natin, iangat lang natin ng konti ito. Kasi hindi naman natin may papasok dyan. Kasi kanyan, maliit ng space dyan, pero pwede pa rin. So yan, pasok natin para hindi po siya uminit pag once na mandar po siya, pasok natin sa loob para hindi siya masunog. Yan. So yan mga ka-DIY, no, okay na, no? So testerin na natin yan. So ang gagawin natin muna is i-on natin dito. Yan. Pag tumunog po itong tester natin, automatic pong okay na po itong ating binaypass na electric kettle mga ka-DIY, no? So yan, testerin na natin. So yan, naka-on na siya, no? Yun mga ka-DIY, okay na to, no? Mandar na to, means nag-contact na po. So try na po natin, no? So ibalik na natin siya. Ibalik na natin. So ito yung takip niya, ito yung tornilyo. So punasan din natin ng konti para medyo malinis-linis sa loob mga ka-DIY. So yan, so ganyan. Hanapin natin yung paglagyan ng ilaw. So i-connect natin muna yung ilaw. Ayan, ilaw. Yun, connect na. So lagay natin dyan. Silipin natin yung, itutok natin yung mismong pagkonekan ay pagtornilyoan. Yun. Yan mga ka-DIY, no? So lalagyan na natin yung tornilyo na. Nasaan na yung tornilyo nito? So cut yung tornilyo nito. Yan. Yun. Isa pa. So ilapat na buti para medyo okay po siya. DIY, no? Ayan. Tapos ito. Ayan. Ayan. Tapos punasan po natin, no? Malikabak po siya, no? So mga ka-DIY, okay na natin, no? Okay na po, no?
So, paandarin na natin. So, try natin kung mag-automatic po siya mga ka-DIY, no? So, let's go! Yan mga ka-DIY, no? So, itetesting na natin siya, no? So, isasaksak na natin yung ating kettle na binaypass, no? Ito yung wire niya. Ito, may tubig na sa loob. So, tignan nyo yung tubig, no? So, titignan natin mga ka-DIY kung siya po ay mag-automatic, no? So, saksak na natin siya. Tapos, i-on na natin. Yon, umilaw mga ka-DIY. So, tignan natin mga ka-DIY kung mag-automatic siya. Kasi pag kumulo yan dito, meron pong automatic dito yan. Kaya marapansin nyo mga ka-DIY, tumunog na siya, no? So, mapapansin nyo yan. Pag namatay po yung ilaw, mag-o-off na po dito. So, tignan natin kung meron okay pa yung automatic dito. Kasi dito may automatic, sira na po siya. So, dito na lang po yung automatic na. So, mapapansin nyo mga ka-DIY, pag nag-off yan, ay okay na. So, pwede na natin gamitin yan at safe na pong gamitin yung ating na-bypass na electric kettle. Ayan. Ayan lang po natin na kumulo, no? Mamaya-maya, kukulo na po yan. At yung evaporation niya, pupunta po dito sa switch. Kaya siya po ay mag-automatic. Papansinin nyo ha. Ka-DIY ha. Ayan mga ka-DIY, no? Medyo umuusok-usok na po, oh. Pansin nyo, medyo umuusok na, no? Ayan. Ayan mga ka-DIY, medyo pakulo na ng pakulo mga ka-DIY, no? Ayan mga ka-DIY, napapansin nyo, lumalakas na po yung kulo niya. So yan, pansinin natin yung kulay pula na indicator niya kung mamamatay po. Ayan. Kasi yung mga ka-DIY, umuusok-usok na siya, no? Ayan, hintayin po lang po natin, no? Medyo matagal siya, pero at least makita po natin kung okay po tong ating ginawa, no? Ayan, malapit na mga ka-DIY, no? Ayan. Yun. Mga ka-DIY, malakas na po yung kulo niya. So titignan natin kung mag-automatic po siya o hindi mga ka-DIY. So babantayan nyo po pag nag-bypass po kayo ng inyong electric kettle, bantayan nyo po kung mamamatay po yun, no? Tignan po natin kung mamamatay siya. Kasi pag hindi po yan nag-automatic, masusunog po yung electric kettle nya. Pwede pong pagmulan ng sunog yan. Tignan po natin, no? Nag-evaporation na siya. Ayan, pag na-detect po ng thermostat yan o yung ating automatic dyan sa switch, mamamatay na po siya. Ayan, lakas na po yung kulo niya. So babantayan nyo po mabuti mga ka-DIY kung nag-automatic. Ayan, lakas na ng kulo mga ka-DIY. Ayan na. Ayan po natin kung mag-automatic siya mga ka-DIY. Ayan, malakas na po yung kulo niya mga ka-DIY. Tignan nyo po, pansinin nyo po yung ating pulang indicator kung mag-automatic po siya, no? Ayan, kulong-kulo na po mga ka-DIY, kulong-kulo na. Ayan, tignan po natin, pansinin natin kung mag-automatic po hindi.
Ayan, no? Pansin ko po. Automatic po yan. Ayun, nakita nyo po mga ka-DIY, namatay po yung switch, no? So pag inon natin yan, babalik po yan sa dati. Yan, babalik yan sa dati. Kasi ayaw niya na pong kanya, no? So safe na safe po itong ating DIY, no? Ating ginawa po na bypass na kettle, no? So sa mga gusto pong gumawa, ganun lang po ang gagawin ninyo, no? So yan, useful na useful. Wag nyo pong itatapon, sayang din. At napakamahal din po ng electric kettle. So yan lang po ating video. Thank you mga ka-DIY. Thank you for watching. Huwag po kakalimutan mag-subscribe, follow, and share. And likes. Thank you for watching. Bye-bye.